Magandang hapon sa inyo lahat. Kami nga pala ay naririto sa Las Piñas National High School, Senior High School. Upang ipakilala ang apat na best places dito sa Las Piñas. At iyon ang mga... Unang-una ay Bamboo Organ Church at sumunod naman ay San Ezekiel Moreno Church. Meron din tayong Zapote Bridge at higit sa lahat ang Plaza Quezon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara na! Mabuhay guys! So ating dito tayo sa una nating destinasyon at ayun ang Bamboo Organ Church! Unahin na natin ang Bamboo Organ Church o mas kilala bilang St. Joseph Parish Church. Alam niyo ba, ang simbahan na ito ay dedikado kay San Jose, ang patron ng mga manggagawa at ama ni Jesus. Siya ay simbolo ng pagmamalasakit, sipag at pananampalataya. Kaya't maraming deboto ang humahanap ng lakas ng loob sa kanyang halimbawa. Noong 1824, si Padre Diego Serra, isang paring Espanyol ang nagpatayo ng simbahan at gumawa ng world-famous bamboo organ. Ang organ na ito, na binubuo ng mahigit 900 bamboo pipes, ay patuloy na ginagamit sa mga misa at espesyal na okasyon. Napili ang kawayan bilang pangunahing material dahil sagana ito sa Las Piñas noong panahon ni Padre Serra. At matibay ito kung maayos ang pagkakagawa. Sa kabila ng ilang pagsubok tulad ng baha at pagkasira, ang organ ay matagumpay na naibalik sa dating anyo noong 1975. Taon-taon ginaganap dito ang International Bamboo Organ Festival kung saan pinapalad tayong makakarinig ng napakagandang musika mula sa isang nagtatanging instrumento. Ang altar ng simbahan ay may espesyal din disenyo na nagtatampok ng mga imahe ni San Jose at ng Holy Family. Talagang mararamdaman mo ang spiritual na presensya dito. Kaya kung naghahanap ka ng lugar para magnilay o magdasal habang hinahangaan ang ating kasaysayan, siguradong hindi mo pagsisisihan ang pagbisita sa Bamboo Organ Church. Ngayon naman ay nandito tayo sa ikalawang destinasyon, ang San Ezekiel Church. Ngayon naman, nandito tayo sa San Ezekiel Church, na alay kay San Ezekiel Moreno, ang patron ng Las Piñas at mga may sakit sa cancer. Ang simbahan na ito ay mahalaga sa puso ng mga deboto dahil kilala si San Ezekiel bilang tagapamagitan ng mga himala. Alam niyo ba, si San Ezekiel mismo ang naglingkod bilang pari sa Las Piñas noong 1800s. Isa siyang Recollect priest na hindi lang naglingkod sa simbahan kundi pati sa komunidad. Kilala siya sa kanyang malalim na malasakit sa mga tao, lalo na sa mga mahihirap. Siya ay nag-iwan ng inspirasyon dahil sa kanyang kababaang loob at matibay na pananampalataya sa kabila ng pagdurusa. Kung naghahanap ka ng tahimik na lugar para mag-reflect o manalangin, siguradong mararamdaman mo ang kapayapaan dito. Hi guys! Nandito nga pala tayo sa ating ikatlong destinasyon, ang Zapote Bridge. Heto naman tayo ngayon sa makasaysayang Zapote Bridge, isang tulay na naging saksi sa kasaysayan ng ating bansa. Ang tulay na ito ay may mahalagang papel sa Battle of Zapote Bridge noong Pebrero 17, 1897. Isa sa pinakamalaking laban ng revolusyon laban sa mga Espanyol. Alam niyo ba, ang laban dito ay nagbigay inspirasyon sa mas marami pang Pilipino na ipaglaban ang kalayaan, pinangunahan ng mga katipunero ang laban, at kahit kulang sa armas, ipinakita nilang kanilang tapang at pagkakaisa. Bukod sa laban sa Espanyol, naging mahalaga rin ang tulay noong panahon ng Amerikano at ang World War II. Sa pagbisita dito, parang binabalik ka sa panahon ng ating mga bayani na nagpapaalala ng kanilang sakripisyo para sa kalayaan. At syempre, hindi makukumpleto ang ating tour kung hindi natin bibisitahin ang Plaza Quezon. Tuwing Pasko, nagiging makulay ang lugar na ito dahil sa tradisyonal na paggawa ng parol. Alam niyo ba na ang tradisyong ito ay nagsimula pa noong panahon ng mga Kastila?
Ang mga parol ay simbolo ng liwanag ng tala na gumabay sa mga mago papunta sa sabsaban ni Jesus. Sa Plaza Quezon, maraming lokal na nagtitipon para magtulungan sa paggawa ng parol. Ang mga ito ay gawa sa kawayan, papel, at iba't iba pang dekorasyon na sumasalamin sa malikhaing kultura ng Pilipino. Ang paggawa ng parol ay hindi lang basta hanap buhay para sa ilan. Ito rin ay isang tradisyong ipinapasa mula henerasyon sa henerasyon. Kung gusto niyong maranasan ang tunay na espiritu ng Kapaskuhan, subukan niyong dumaan dito at bumili ng sarili ninyong parol bilang tanda ng liwanag at pag-asa. Napakaraming kwento ang lugar na ito, di ba? Ang Las Piñas ay hindi lang basta lungsod. Ito ay punong-puno ng kasiyahan, kultura at tradisyon. Kaya sa susunod na magpaplano kayong gumala kasama ang iyong mga kaibigan, isama niyo na ang Las Piñas sa inyong listahan. Hanggang sa muli, paalam!